Nagsisimula ang kwento ng ang ating bida ay masummon sa isang bagong mundo ng isang diyosa na nagngangalang Nolin. Humingi ng tawad si Nolin sa ating bida at ipinaliwanag na siya ay nasummon ng aksidente. Sinabi niya na ang spell para sa pag-summon ng ibang nilalang ay random na pumipili ng mga napiling tao mula sa isang listahan. Ang ating bida ay hindi kabilang sa listahang ito, ngunit tila napili pa rin siya ng spell. Ang spell na ito ay napakadelikado at may kakayahang sirain ang buong mundo, kaya ito ay ipinagbabawal. Gayunpaman, ginamit ito ng isang kaharian sa mapanganib na kondisyon. Lubhang nagalit si Nolin nang marinig niya ang pag-activate nito, kaya agad siyang kumilos upang pigilan ito. Sa kasamaang palad, hindi niya napigilan ang spell, kaya ang ating bida ay napunta sa lugar na ito pansamantala. Ang mga tunay na napili ay nakarating sa imperyo, ngunit napagtanto ng ating bida na isa lang siyang pagkakamali, at nais lamang niyang makauwi. Sa kasamaang palad para sa kanya, hindi na ito posible. Ibinunyag ni Nolin na lubha siyang nagalit kaya tuluyan na niyang isinara ang spell upang hindi na ito magamit muli. Hindi lang naipit ang ating bida sa bagong mundong ito, sinabi rin ni Nolin na wala na siyang katawan na maaaring balikan. Ang tanging magagawa niya ngayon ay magsimula ng bagong buhay sa mundong ito. Ang problema, hindi siya maaaring pumunta sa imperyo kasama ang iba dahil hindi siya totoong napili, at masama ang magiging traitor sa kanya. Tiniyak ni Nolin na ipapadala siya sa isang kahariang maganda, katulad ng mga nababasa sa mga alamat. Ang ating bida, si Takumi, ay nag-aalinlangan, ngunit nangako si Nolin na bibigyan siya ng kanyang basbas. Natutunan ng ating bida na magiging 17 taong gulang na siya sa halip na 40 tulad ng dati niyang edad. Sa halip na maging isang salaryman, magkakaroon siya ng pagkakataong makapili ng isa sa maraming trabaho bilang tagagawa o mandirigma. Gusto ni Takumi ng mapayapang buhay na malayo sa mga halimaw, kaya balak niyang pumili ng trabahong tagagawa. Maingat na ibinigay ni Nolin kay Takumi ang ilang gamit na makakatulong sa kanyang paglalakbay at ipinadala siya sa bagong mundo. Pagbagsak sa bagong mundong ito, nadiskubre ng ating bida na hindi na siya pangit na talunan. Sinuri niya ang kanyang mga kakayahan at napatunayan na talagang may basbas siya ng diyosa, ngunit nagpasya siyang itago ito upang maiwasan ang mga problema. Sinubukan ni Takumi ang ilan sa kanyang mga kakayahan at natuwa siyang malaman na totoong nasa isang pantasyang mundo siya. Matapos niyang ipakita ang kanyang kakayahan, nakakita siya ng sanga ng puno. Ginamit niya ang kanyang kakayahan sa panday upang gawing sibat ang sanga at nakuha ang kakayahan sa woodworking dahil dito. Ginamit naman ni Takumi ang kanyang kakayahan sa pagsusuri at natuklasan na mayroong kayamanang damo malapit. Matapos makapulot ng napakarami, napagtanto niyang hindi na magkakasya sa kanyang bag. Mabuti na lang at naalala niyang binigyan siya ni Nolin ng espesyal na item box na may walang hanggang espasyo. Bigla na lang may batang lumapit at humingi ng tulong kay Takumi. Naghanda si Takumi para sa labanan. Natakot siya na maaaring karni ang kinakain ng halimaw na kuneho, kaya kailangan niyang kumilos ng mabilis. Inatake sila ng rabbit, isang maruming kuneho, ngunit mabilis itong natalo ni Takumi. Nakuha niya ang kakayahan sa espada, ngunit nagulat siyang natalo niya ang halimaw bilang baguhan. Ngayon ay isa na siyang mandirigma na level 1, ngunit natakot siya dahil ayaw niya ng trabahong mandirigma. Ipinaliwanag ng bata na siya ay mula sa kalapit na baryo at masayang inalok na dalhin si Takumi roon. Sinabi niyang dapat kunin ni Takumi ang kuneho dahil masarap ito, kaya inilagay niya ito sa kanyang storage. Namangha ang bata sa kakayahan ni Takumi, ngunit nagulat siya, hindi dapat nakikita ng iba ang kanyang item box dahil nakatakda itong nakatago. Samantala, sa imperyo, 3 estudyante mula sa dating mundo ni Takumi ang nagtataka kung ano ang nangyari sa kanila. Ipinaliwanag ng isang babae na sila ay mga bayani at nasummon sila upang gamitin ang kanilang mga kakayahan para iligtas ang mundong ito. Ipinakilala niya ang sarili bilang unang imperatrice ng Sidonia Empire na si Elizabeth. Habang nabibighani ang mga lalaki sa kakaibang mukha ng imperatrice, ang babaeng nagngangalang Akane ay palihim na tumanggap ng basbas mula sa diyosa. Isang mensahe ang nagsabi sa kanya na magtiwala sa kanyang kutob, at agad niyang naramdaman na hindi mapagkakatiwalaan si Elizabeth. Samantala, nagpasalamat ang mga magulang ni Madi kay Takumi dahil sa pagsadyok sa kanilang anak. Pinayagan si Takumi na manatili sa nayon, at labis siyang natuwa nang malamang may minahan ng ore malapit doon. Nangangahulugan ito na ang lugar na ito ay paraiso para sa mga manggagawa tulad ni Takumi at isang panday na nagngangalang Boan. Sa kasamaang palad, walang in sa nayong ito, kaya laking gulat ni Takumi nang sabihin ni Boan na maaari nilang itayo siya ng sariling bahay. Nagsimula ang mga taga-nayon sa paghahanda para sa paggawa, at ikinagulat ng lahat ng patagin ni Takumi ang lupa gamit ang earth magic. Dahil dito, nakuha rin niya ang kakayahang mana manipulation. Bagaman naubos ang kanyang enerhiya, namangha pa rin ang lahat na kaya niyang gumamit ng mahika. Sinabi nila sa kanya na huwag mag-alala dahil sila na ang bahala sa paggawa ng bahay.
Pagkaraan ng ilang sandali, nanirahan si Takumi sa kanyang bagong bahay. Pinuri niya ang kanyang mga kakayahan sa woodworking, blacksmithing, at carpentry dahil nagawa niyang gumawa ng magagandang kasangkapan. Hindi pa rin niya gusto na napili para sa kanya ang trabaho bilang mandirigma, ngunit gumaan ang kanyang pakiramdam nang mabago ito sa trabahong talagang gusto niya, ang pagiging alchemist. Pagkatapos, humarap si Takumi bilang alchemist sa isang mesa na may mga iron ore, silver ore, at copper ore na nakuha niya kamakailan. Mayroon din siyang magic iron ore na sinasabing puno ng mana. Naghanda siyang gawing ingat ang mga ito at naalala na karaniwang nangangailangan ng malaking hurno para gawin ito. Ngunit dahil ito ay isang mundo ng pantasya, magagamit ni Takumi ang mahika. Tuwa siyang simulan ng alchemy at agad na nagtrabaho. Ipinaliwanag niya na ang alchemy ay binubuo ng 5 teknika: decomposition, extraction, pulverization, synthesis, at recomposition. Mahirap ang proseso, ngunit sabik si Takumi sa dami ng bagay na maaari niyang gawin ngayon. Kinagabihan, binisita siya ni Madi ngunit nabigla itong makita na halos mawalan na siya ng malay. Matapos siyang sermonan at makabawi, agad siyang bumalik sa paggawa ng alchemy ng walang pahinga. Ang tanging pagkakataong bumabagal siya ay kapag tinitingnan siya ng mga babae. Ginamit ni Takumi ang mga ingot na ginawa niya para lumikha ng mga kagamitan at iba pang kapaki-pakinabang na gamit. Dahil sa lahat ng trabaho, umakyat ang antas ng kanyang pagiging alchemist sa level 32. Hindi doon natapos ang lahat dahil ginamit niya ang mahika para tulungan si Boa na makagawa ng pinakamagandang sandata na nagawa nito. Dahil dito, umakyat ang antas ng pagiging blacksmith ni Takumi sa level 40. Humingi siya ng mga potion mula sa ama ni Madi upang matutunan kung paano ito gawin. Pumayag ang ama ni Madi basta't ipinangako ni Takumi na ibebenta ang mga potion sa kanya matapos matutunan ang proseso. Ngayon, pinaghalo ni Takumi ang mga halamang gamot na parang baliw, ngunit napansin niyang iba ang potion na nagawa niya kumpara sa sample na ibinigay sa kanya. Nararamdaman niya ang mana na nagmumula rito at inisip kung ito ba ay dahil ginamit niya ang water magic imbes na ordinaryong tubig. Makalipas ang ilang sandali, nakita si Takumi na kumakain ng kung ano-anong halaman, at biglang nagkaroon ng masakit na karanasan. Sa kabutihang palad, mayroon siyang spell na heal upang makabawi. Ibinunyag ni Takumi na sinadya niyang kainin ang nakal-alasong halaman. Ito ang pinakamabilis na paraan para makakuha ng resistensya at mapataas ang antas ng kanyang light magic skill. Mahirap ito para sa kanyang katawan, ngunit gumaan ang pakiramdam niya nang malaman niyang maaari na siyang gumamit ng purification magic. Ang ginhawa ay panandalian lamang, dahil biglang lumitaw ang isang higanteng baboy na halimaw. Ang punyal at sibat ni Takumi ay walang silbi laban sa makapangyarihang nilalang, at siya ay pinatalsik nito. Napunta si Takumi sa napakadelikadong sitwasyon habang naghahanda ang halimaw para sa isa pang pag-atake, kaya gumamit siya ng ilang mga mahika upang ipagtanggol ang sarili. Sa kasamaang palad, wala itong epekto, kaya desperado siyang nag-isip ng solusyon. Bigla siyang natarante nang matuklasan niyang may isa pang halimaw na sumusubok umatake sa kanya mula sa likuran. Napag-alaman niyang ang gagamba ay sugatan, ngunit hindi nito hinayaang pigilan ito sa pagprotekta kay Takumi. Sa kasamaang palad, nagbuwis ng buhay ang maliit na nilalang bilang kabayaran sa pag-abala sa halimaw, kaya muling naiwan si Takumi upang ipagtanggol ang sarili. Natatakot siya dahil wala pang gumana, ngunit naalala niya na mayroon pa siyang isang huling opsyon. Ang huling paraan ni Takumi ay ang paggamit ng kanyang alchemy. Ginamit niya ang decompose sa halimaw, at sa kabutihang palad, gumana ito, na naging dahilan ng tagumpay ng ating bida. Pinuntahan ni Takumi ang sugatang gagamba upang pasalamatan ito at gamutin ang sugat nito. Nagplano na siyang umalis ngunit nagulat nang makuha niya ang kakayahang tame at naging alaga niya ang gagamba. Tinanong ni Takumi kung gusto ng gagamba na sumama sa kanyang paglalakbay, at masayang pumayag ang maliit na nilalang. Pinangalanan ni Takumi ang gagamba na Maple at nagulat nang agad itong nag-evolve. Pagbalik ni Takumi sa nayon, labis na humanga ang lahat nang makita nilang natalo niya ang higanteng baboy. Ngunit nagulat sila nang makita si Takumi na tila inaatake ng isang gagamba, ngunit ipinaliwanag niyang ito ay kanyang napaamo. Ang higit na kahanga-hanga ay ang mga insektong halimaw ay hindi dapat napaamo. Habang nagpipista ang lahat sa baboy, sinabi ng ama ni Madi kay Takumi na dapat siyang pumunta sa isang malaking lungsod upang ibenta ang natirang bahagi ng halimaw at kumita ng maraming pera. Habang pinapanood ng mga taga-nayon ang selebrasyon, inamin nila na ang kanilang munting nayon ay mas naging masigla simula nang dumating si Takumi. Gayunpaman, naniniwala sila na nakatakda si Takumi para sa mga dakilang bagay at hindi siya ang uri ng tao na mananatili sa isang maliit na nayon. Samantala, tuwang-tuwa si Nolin na makita na maayos ang takbo ng pakikipagsapalaran ni Takumi. Nagtaka ang isa pang Diyosa kung ano ang binabalak ni Nolin dahil binigyan niya si Takumi ng espesyal na katawan at maging ng kanyang basbas.
Hindi lang iyon, inihayag din na ipinadala ni Nolan si Takumi isang buong taon sa nakaraan bago aktibahin ng imperyo ang spell ng pagpapatawag. Hindi ito ginagawa ni Nolan para sa anumang partikular na dahilan, ngunit malinaw na nakikita niya ang isang bagay na espesyal sa ating bida. Salamat sa panonood ng aking recap. Mag-subscribe sa channel para sa higit pang mga video.